sasabihin ko sa kanya, ako ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao ang may 2 anak na lalaki. Wika ng bunso, Ama, ibigay po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ng kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay sa gutom dito, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang alila, Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay nang ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya, at ang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating pong inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay, ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway.
Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang iyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Tingnan ka nga po ninyo uli ang inyong katabi. Tingnan ninyo ang inyong katabi. Tingnan ninyo ang katabi ninyo. Tanungin mo, sabi mo, "Kaibigan, naging pasaway ka ba?" Lahat tayo dito, minsan sa ating buhay, at kahit sa buhay natin ay naging pasaway. Siguro hindi natin malilimutan noong tayo'y bata pa, noong tayo'y naging makulit at matigas ang ulo, kaya tayo'y napalo ng ating ama o ng ating ina. Pero, matapos namang tayo'y mapalo, matapos na tayo'y pangaralan ng ating mga magulang, hindi ba't aalagaan nila uli tayo? Hindi ba't pag tayo ay nakagalitan, mga ilang araw lamang lalabas tayo kasama ng ating mga magulang? Hindi ba pagkatapos mapagalitan, minsan ipagluluto tayo ng ating nanay ng masarap na pagkain? Sapagkat nagalit ang ating mga magulang hindi sa atin, kundi nagalit sila sa ating maling ginawa. Kaya tayo'y pinangaralan, kaya tayo napalo para hindi na uulit. At hindi lang yun, ipinakita niya dito, pinakita ng ating mga magulang na handa nila uli tayong tanggapin muli matapos ang pagiging makulit at pagiging pasaway natin. Ang ating mabuting balita ay lagi na ng kaakibat ang katagang ang talinghaga ng alibughang anak. Tama po baga? No? In English, the parable of the prodigal son. Subalit kung ating titignan sa ating mabuting balita, hindi ito kwento ng bunso at hindi rin ito kwento ng panganay. Ito ay kwento ng isang ama, amang maawain, amang mahabagin, at amang maibigin. Bakit? Isipin nyo na lang, si bunso, yung bunso bunsong anak. Anong sabi? "Tay, kukunin ko na ang aking mamanahin." Ay nako, kung itong bunsong ito ay narito sa Pilipinas, ay baka ito ito'y napalo ng kanyang ama. Bakit? Ay buhay pa yung kanyang amay, kinukuha na ang mana eh. Hindi nyo ba napansin? Pero tinan ninyo yung tatay. Sa halip na magalit, ibinigay niya ang mana ng bunso. Pero anong ginawa ni bunso? Ayun, winaldas. Inom dito, inom doon. Good time dito, good time doon. Babae doon, babae dito. Ayan. Dumating ang taggutom. At anong ginamit na salita dito? Nagdalita. Pag sinabing nagdalita, ay mas matindi pa sa naghirap. As in, walang-wala siya. Kaya isipin mo anong ginawa niya? Naghanap siya ng trabaho.
kahit yung pinakamababang uri ng trabaho, ano yun? Magpakain ng baboy. At naisip-isip niya, yung baboy, ang sarap ng pagkain sa walang makain. Anong sabi ni Bunso? Babalik na ako sa tatay ko. Bakit? Napagtanto niya, nung siya'y nasa tatay niya, wala siyang problema. May pagkain siya, may damit siya, etc. etc. Ngayon na naranasan niya ang hirap, ngayon niya napagtato, mali ang aking ginawa. Hindi baga tayo ganyan din minsan? Kung hindi ba nangyayari ng hindi maganda sa buhay ko at sa buhay natin, hindi tayo matututo. Hindi natin mapapag-isip ay mali pala ang aking ginawa. Kaya nga sa English may sinasabing, charge it to experience. So pagkat ang karanasan, ang pinakamagaling na teacher, no? Ang karanasan ng pinakamagaling na guro. Kaya anong ginawa? Di bumalik siya. Pero bago siya bumalik, siya'y gumawa muna ng statement. Anong statement niya? Ama, hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Gawin mo na lang akong alipin mo. No? At nung siya'y bumalik, anong sabi ng mabuting balita? Nakatanaw ang tatay. Ibig sabihin, itong tatay na ito, naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak. Hindi ba dito, tayong mga matatanda, di ba? Kapag naging pasaway ang ating mga anak, anong sinasabi natin? Natuto kang umalis, natuto kang bumalik. Di ba di kayo nagising, ano? Oh. Pero tinan niyo tong tatay na ito, abay nag-iintay, nakabantay, nakatanaw sa malayo. Bakit? Hinihintay ang pagbabalik ng anak. At nung makita yung anak, nagtatakbo. Diba? Isipin mo, nagtatakbo yung tatay. Tayo, kapag nagkasala yung tao, matuto kang lumapit. Di ba ga? Pero hindi. Tamo itong tatay na ito, patakbo. Niyakap ang kanyang anak. At anong sabi ng anak? Anak, tatay, huwag mo na akong tawaging anak. Gawin mo na lang akong alila mo. Pero anong sabi ng tatay? Hindi. Patayin ang baka. Kunin ang pinakamagagandang damit, isuot ang singsing, suotan ng panyapak ang aking anak, sapagkat ang anak ko ay namatay, ngunit muling nabuhay. Ibinalik ng tatay ang nawalang dignidad ni bunsong anak. Bumaling tayo kay kuya. Saan galing si kuya? Sa bukid. No? Anong ginawa ni kuya sa bukid? Tutulog, no? Anong galing ginawa ni kuya sa bukid? Nagtatanim, masipag. Subalit ang pag-uwi niya, narinig niya merong party-party. Ba? Nagkakasiyahan. Tinanong tuloy ni kuya yung alila. Anong meron? Anong sabi ng alila? Bumalik po ang inyong kapatid na walang sakit. At anong nangyari? Itong si kuya ay nagtampo. Tingnan mo yung katabi mo. Huy! Tingnan yung katabi nyo. Tanungin nyo, matampuhin ka ba? Bakit? Kasi ito, si kuya, napakamasunurin. Tayo din, minsan ganyan, napakamasunurin natin. Na sa sobrang tuwid ko at tuwid natin sa buhay natin, nawala na ng puwang ang puso natin para ang isa nating kasama, ang isa nating kapamilya, kapuso, kapatid, ay magbalik loob. Anong ibig ko sabihin? Nagkamali ka, parusahan ka. Ganyan tayo minsan. Sa sobrang tuwid ng ating paninindigan sa buhay, kung minsan, nalilimutan na natin ang kalawakan ng puso ko at puso natin.
At ito'y makarating sa ama. Anong ginawa ng ama? Lumabas uli ang ama. At anong ginawa? Inamo-amo si kuya. Biruin mo, tatay na mismo ang sasabi natin nagmamakaawang pumasok. Sinong amang gagawa niyan? Wala. Wala. Diyos, oo, ang Diyos Ama, kaya yan. At anong hinanaing ni kuya? Kahit man lang kambing, wala kaming napagkatuwaan. O anong sabi ng tatay? Anak, ang lahat ng sa akin ay sa'yo. Aba, hindi ka pa ba masaya noon? Kung ano ang sa tatay, yun ang sa'yo. Di ba ga? Pero merong pinaalala yung tatay, pero magsaya tayo. Bakit? Sapagkat yung kapatid mo na namatay ay muling nabuhay. Ipinaalala ng tatay doon sa kuya, tandaan mo, walang masama sa pagiging matuwid mo. Pero sana sa pagiging matuwid mo, buksan mo rin ang puso mo para maging maawain at mahabagin. Yung dalawang magkapatid ay walang iba kundi ako at tayo. Nawawala tayo sa kamunduhan, nawawala tayo sa pagiging pasaway. Subalit nawawala din tayo sa pagiging matuwid. Bakit? Parang ang tingin ko sa sarili natin, mas mataas ako sa inyo. Hindi kayo karapat dapat bigyan ng pagkakataong magbago kasi nagkamali ka. Ito ang isinalaysay ng unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ang Diyos handang magpatawad. Ang Diyos kayang kalimutan ang mga pagkakasala natin. Bakit anong sabi ng unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas? Hindi kailanman maghihinanakit ang Diyos sa atin. At ano yung pangatlong sinabi doon? Kayang tipunin ng Diyos lahat ng kasalanan at itapon ito. At yan ang pinakita sa ating mabuting balita. Ang Ama dito ay walang iba kundi ang Diyos Ama. At si Jesus ay nananawagan sa akin at sa ating lahat, bumalik tayo sa ating Ama sa langit. Handa siyang magpatawad sa mga nagawa nating pagkakasala. Handa niyang kalimutan ng nakaraan para makapagsimula muling tayo. Handa niyang kalimutan ang pagkukulang ng pagiging matuwid para nang sa ganoon, tayo ay magkaroon ng magandang pagsasama. Ito ay kwento hindi ng dalawang anak, kundi kwento ng mahabaging ama. Kwento ng ama na handang alagaan ng kanyang mga anak, maging ano at sino ka man. Kwento ito ng ama na laging naghihintay sa pagbabalik ko at pagbabalik natin. Kwento ito ng ama na handang amuin ang kanyang anak kapag nasosobrahan na siya sa pagiging matuwid. Nasa panahon tayo ng Kwaresma. At ito ang panawagan ng panahong ito. Magbalik loob tayo sa Diyos. Bumalik tayo sa Ama. Yan din ang mensahe ni Jesus Nazareno. Bumalik tayo sa ating Ama sapagkat handa niyang patawarin, handa niyang alisin, handa niyang talikuran ng nakaraan natin. Handa niyang talikdan ng ating nakaraan upang makapagsimula uli tayo. Handa niyang ibalik ang ating digdidad na nawala sapagkat siya ay mapagmahal at maawayang Ama. Kaya hari nawa sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito, huwag tayong matakot bumalik sa Ama. Naghihintay siya sa ating pagbabalik. Lahat tayo pasaway.
lahat tayo'y makulit, lahat tayo'y matigas ang ulo. Subalit ang Diyos Ama naghihintay para sa ating pagbabalik upang makapagsimula muli. Amen? Pagpalain kayo ni Jesus Nazareno.